isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikasampu na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng cross-posting sa chapels, groups, at communities. Sama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, mga kapatid. Sa unang aklat ng mga hari, si Propeta Elias ay nagkaroon ng pagpapahayag kung sino ang tunay na Diyos at ang mga bulaan o huwad ng mga propeta ay naparusahan. Kaya ang ating Panginoon ay nagsabi rin sa atin na kinakailangang ating tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat naparito siya ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon na hindi upang buwagin ang pagtuturo ng kautusan at ng mga propeta, bagkus ang pagtupad nito upang maging ganap ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sa mga sandali na tayo ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, tinipon ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan?
Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon." Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan niyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro, ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak. Tulad ng kanilang kinaugalian hanggang sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain. Ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato ay ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog
at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Buksan niyo, sabi ni Elias. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makaikatlungang nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob. Nundi nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang inyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kaila'y may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay na hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat.
iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito. Magwakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Pagpahalaga sa mga salita ng Diyos. Ito ang ating tema ngayong Miyerkules ng ika-10 na linggo sa kanamang panahon sa pangalawang taon ng ating liturgical cycle. Ang pagpahalaga sa salita ng Diyos ay una sa lahat ang pagsunod sa 3 tradisyon ng mga salita ng Diyos. Ang una, tradisyon ng kautusan na tinatawag sa mga Hebreo na Torah. Pangalawa, ang tradisyon ng mga pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nabiim. At pangatlo, ang tradisyon sa mga aklat ng karunungan na tinatawag na Kitubim. Dito sa ating mga pagbasa, ang 2 tradisyon ng mga propita at ng kautusan ay siyang ating bigyan ng pagpahalaga. Ang una ay ang kwento ni Propita Elias na mula sa unang haklat ng mga hari, Kapitulo 18, verso 20 hanggang 39, na kung saan nagkaroon ng paligsahan ang kampo ni Jezebel, na si Jezebel ay nag-hire o kumuha ng mga bulaang propita sapagkat si Ahab noon ang nagahari. Nagkaroon po siya ng pagbabago ng kasaysayan na ang mga ginawa ng kanyang mga ninuno ay buburahin na at kumuha ng mga bulaang propita na tinatawag na bulaan na nagpapahayag kay Baal. Pero si Elias, kukunti lang ang kakampi dahil nasa katarungan siya, nasa katotohanan, pero ang kampi ng mga huwad ay mas marami. Kaya sinabi ni Elias, o sige,
magkaroon ng paligsahan kung sino yung totoo na Diyos doon sa bundok Carmel. At ang nangyari, mag-alay sila ng susunuging hayop, turo, at walang gagamiting apoy, ang apoy manggagaling sa langit. Kung ano na lang ginagawa ng mga huwad na propita ni Baal, walang nangyari dahil huwad nga. Pero sa pagdasal ni propita Elias, kaagad nagpadala ng apoy ang Panginoong Diyos. Kaya tama yung pangalan ni propita Elias. Yahweh, Elia. Ibig sabihin, si Yahweh ang Diyos. At ang mga tao ay nagsamba na ng tunay na Diyos. Kaya siya ang dapat dakilain at tangkilikin ayon pa sa ating Salmo 15 ngayon. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 17 hanggang 19, ang pagpahalaga ng salita ng Diyos sa pamagitan naman ng kautusan. Kung ang propita ay napahayag sa ating unang pagbasa, ngayon naman ang Torah o ang tradisyon ng mga kautusan. Ang tungkol sa kautusan ay tungkol sa batas. Pero pag tingnan natin ang batas, mayroon pong 3 antas ito. Mayroong tinatawag nating divine law, kautusan ng Diyos. Pangalawa, yung batas ng kalikasan, natural law. At pangatlo, yung positive laws. Ito yung mga batas na nilikha at ginagawa ng tao. Gaya ng mga konstitusyon, gaya ng mga executive order, gaya ng mga Republic Act at iba pa. Ang tawag dyan ay mga positive laws. Mahalaga yung divine law, yung kautusan ng Diyos, pero kung minsan, ang pinalagahan yung positive law. Kaya sinasabi na dura lex is lex. Mahirap man daw ang batas, dapat sundin dahil batas. Pero dapat ipahalagahan ang kautusan ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, na ito ay versikulo 7 at 19 ay karugtong ng pagtuturo ng ating Panginoon sa pagtuturo niya sa tinatawag na ang mga kabanalan na kung sino yung maging mapalad sa versikulo 1, Kapitulo 5 at hanggang 12 na tinatawag na pagtuturo ng Panginoon sa bundok. At ito ngayon ang karugtong, versikulo 7 hanggang 19, tungkol sa kautusan ng Diyos. Sinasabi ng ating Panginoon, at ito po'y uulitin ko, sinasabi niya sa versikulo 17, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, huwag ninyo akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan. Ito yung Torah na nagkumpuni ng 5 aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio. At ang aral ng mga propita, ito po yung mga pag-aral ng mga propita na makita natin sa mga aklat ng mga propita. Sinasabi ng ating Panginoon, naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. At ang pagpaliwanag ng Panginoon lagi ay hindi lang sa kanyang pagtuturo, ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga ginagawang mga himala, sa kanyang mga paggawa ng kabutihan. Manghimala na kung saan kanya pong pinagaling ang lahat ng may sakit, makakita ang mga bulag, makalakad ang mga pilay. Madaling sabi, ang pagtuturo ng Panginoon ay napahayag sa buong kaganapan. Kung sinasabi niya na nagbigay siya ng panibagong utos na mabasa natin sa aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12, sinabi niya, nagbibigay ako sa inyo ng panibagong utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At ito ay mayroong 2 bahagi.
sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22, verso 37 at 39, ibigin ang Diyos higit sa lahat. At sa verso 39, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito ay pagpaliwanag sa 10 utos na makita natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5. Na kung saan itong mga utos na ito ay dapat ganapin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, pagpahalaga sa Diyos sa buhay, at hindi pagsunod-sunuran sa mga ginagawa ng tao na tinatawag nating positive laws, na kung minsan ay para lang sa proteksyon at para lang sa interes ng pansarili nila o proteksyon ng kanilang sariling pamilya o proteksyon ng kanilang bulsa. Ang tunay na kautusan ng Diyos ay magtuturo sa atin ng tunay na daan sa kaligtasan. Wala po tayong mapapala sa mga pagtuturo at mga kautusan ng tao kahit na sila'y nakaposisyon o nasa kapangyarihan dito sa mundo. Diyos lang at Diyos lang ang tunay na makapagligtas. Kaya isabuhay natin ang divine law, ang kautusan ng Diyos. At ang mga batas ito sa mundo ay dapat sundin lang kapag ito'y ayon sa divine law o kautusan ng Diyos. Kapag hindi po natin sundin dahil una sa lahat ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga paghangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin po tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa isang panampalataya at atin pong itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamnagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hingin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na
tayo may maihain sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming naginagampanan upang ang aming inihain ay yung marapatin at ang aming pag-ibig ay yung pag-alabin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninton ay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw ay pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang anghel si awit ng papuri sa numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayong pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inahalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan Malabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Suarez, ni San Pedro Calangsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin manahan ka. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulgan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagmos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingan ang kanang susumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan din na may karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalalang pangako nun sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwanhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwanhati ka namin.